Magandang araw po sa ating lahat, lalo na po sa mga Novo Ecihanong nakatutok sa Nueva Ecija TV48. Ako po si Carmel Joy Miguel at nandito po tayo ngayon live sa SM City, Cabanatuan para sa Labor Day Job Fair 2025 na kasalukuyang ginaganap ngayong araw, May 1 bilang selebrasyon ng 123rd Labor Day. Ang event po na ito ay organized by the Provincial Government of Nueva Ecija through Public Employment Service Office o PESO, katuwang ang Department of Labor and Employment at Department of Migrant Workers in partnership with SMCT Cabanatuan. Ngayong araw po marami po tayong trabahong available. Mayroon pong mga local at overseas kaya ito po ay perfect opportunity para sa mga naghahanap ng work. Ngayon naman po makikita po natin ang ating mga job seekers na nandito po. Excuse me sir, ay employees po? Yes. Employees po, pwede po kayong ma-interview po? Agency, okay po sa employees po. Sorry po. Excuse me po, pwede po ma-interview po? Yes, for TV48. So, ano po pangalan niyo, mami? Irish Renawa po. Irish Renawa po. Live po tayo ngayon sa Nueva Ecija TV48. Yes, So, hello, good morning. first time niyo po ba mag-attend ng ganitong klaseng job fair? Noon po, nung nasa Maynila po ako, pero ngayon sa province dito po. Okay po. So, ano po ang ina-applyan niyo po? Ano po ang target niyo maging work po? Overseas po. Overseas po. Okay po. So, paano po kayo nag-prepare para po sa event po na ito? Ano pong mga May posting po doon sa barangay namin, tapos inano nila, pinaskill nila sa tapos share, ganon. Tapos nalaman ko na lang kung ganon. Nalaman po. So, kanina pa po ba kayo nakapila po dito? Opo, ma'am. Siguro mga 8, nandito na po ako. 8 po kayo, kaya kayo rin po ang nauna sa... so far po, kumusta naman po ang experience? Akin naman po. Kumbaga may experience naman din po ako. Cool lang, chill. Ayun po. So, good luck po, mami. Sana po makahanap po kayo ng work po na Sana fit nga po po. talaga sa Thank you po. Thank you so much po. Ayun, meron din po tayo ditong mga nauna na po sa pila. Hello po, excuse me po. Excuse me po, live po tayo ngayon sa live po tayo, ma'am. Live po tayo ngayon sa Nueva Ecija TV48, ma'am. Ano po name niyo po? Lori. Dito po kayo para makita po kayo sa camera. Lori po. Lori po. So, first time niyo po ba mag-attend sa ganitong uri ng job fair? Yes po. Yes po. So, fresh graduate po ba or may experience na po? May experience. May experience na po. So, ngayon po, ano po ang ina-applyan niyo po? Local po or overseas? Overseas. Overseas po. Ano pong trabaho ang gusto niyo pong ma-applyan, mapasukan overseas? Yung naka-align sana sa experience ko. Or Ano yung po sa ba? career. Ano po ba ang previous experience niyo? Oh, I'm working in aviation industry. Aviation industry po. So, kumusta naman po? Maaga po ba kayo pumila po? Sakto lang. Sakto lang po. So, may mga... kumusta naman po ang experience niyo so far? So, pila niyo po, maayos naman po. Maayos naman. Then, kind of excited. Excited po. Okay, so good luck po. Sana po mapasukan niyo po kung ano po ang gusto niyong work. Thank you so much po. Thank you so much po. At ngayon naman po ay mayroon din po tayong mga makakausap po na meron po tayong makakausap na employers po. Meron po tayong local at overseas employers. Dito po. Si SM. Ay, wait. Hello po, ma'am. Excuse me po. Pwede po kayong ma-interview po? Live po tayo ngayon sa Nueva Ecija TV48 po. So, ano pong name niyo po? Gigi Rose de la Cruz from Wiltec. So, ano po ang designation niyo po sa Wiltec? HR Manager. HR Manager po. So, ma'am, local po ito, no? Local company po. So, ano po ang mga work po na inaalok niyo po ngayon? Sa ngayon, we are looking for a sales representative, collection specialist, and mechanic. Okay po. So, ano po ang mga primary qualifications po na hinahanap niyo po sa isang aplikante? For the sales representative, we are looking for at least 2-year course and with at least 1 year sales experience.
And for the collection specialist, should have a driver's license and a 4-year course graduate. 4 year. And for the mechanic naman, at least may NC2 siya for a small engine. Okay po. So, hindi po kayo tumatanggap ng fresh graduates po? Tumatanggap po, pero with experience po? For the office staff, pwede rin naman. Okay po. So, kumusta naman po? Marami na po bang nag-apply po sa atin ngayon po? Mag-uumpisa pa lang po. Okay po. So, ilan pa lang po sila? Apo, ilan pa lang. Since kaka-start pa lang po. So, ano po ang message nyo po sa mga applicants po natin na gusto po talagang makapasok po sa company ninyo? Okay, so all applicants are welcome to Wiltech family. And we have a hashtag, no? Hashtag Masaya sa Wiltech. Masaya So sa... come and join Wiltech family. Okay po. So, bakit po kayo sumali sa ganitong uri po ng job fair? Syempre, para makapag-attract kami ng mga mas qualified na applicants. And syempre, to give a chance to the Nueva Ecijanos to have a job here in Cabanatuan. And also, in Nueva Ecija. So, okay po. Thank you po, Mama Gigi Rose. Thank you so much po. Thank you po. At ngayon naman po ay mayroon din po tayong makakausap na mga overseas employers. Live na po kami. Live na po kami. Okay po? Okay, ngayon naman po, hindi lamang po tayo, local po ang mga employment po na nagaganap po dito sa Job Fair 2025 dahil mayroon din po tayong mga ilan po na overseas na companies na tumatanggap po ng mga OFWs. At meron po tayong makakausap mula po sa Uno Overseas Placement Incorporation. So, sir? Si sir na lang po. Sige po. So, interview ka na rin po kayo, sir, para po ano. So, ano po ang name nyo po and designation nyo? Francisco Noque po from Uno Overseas. Ako po ay isang sourcing associate po. Okay, so sourcing associate po. Kamusta naman po ang lagay po ngayon ng employment application po dito? May mga nag-apply na po ba? So far, may mga nag-a-apply na po at nag-iintay na lang din na yung sa mga mga nakapila po ngayon. Okay po. So, ano po ang mga primary qualifications po na hinahanap po ninyo sa isang applicant? Mostly po, ang kailangan po natin ay may at least 6 months to 1 year of experience po doon sa skill po na gusto nating applyan. At least 2020 po yung tawag dito. Yung experience po natin ay 2020 pataas. 2020 pataas. So, ayun po, sir. Antayin na lang po natin si supervisor po. Tama po. Okay po. Thank you so much po. Para po sa mga Novo Ecijanos po nating viewers na dito po sa Nueva Ecija TV48, magtungo lamang po kayo dito sa SM City, Cabanatuan para po sa mga nais pong makahanap ng trabaho local at overseas, pati na rin po sa mga gusto pong mag-upgrade ng kanilang career. Ang bukas po ito hanggang mamaya po. At marami pong trabaho ang nag-aantay po sa atin dito. Ladies and gentlemen, to our partner agencies, to our applicants, I would like to request that please face at the stage. Humarap po tayo dito sa stage because we will start our program. Muli po sa ating mga panapogin, partner agencies. Ngayon naman po ay makakasama po natin ang executive manager po ng Uno Overseas Placement. Tama po, sir? So, since natanong ko na po kay sir kanina, ano-ano po yung mga work po na hinahanap po natin ngayon? Okay. Actually po, lahat ng skills hinahanap po namin for Japan, no? But ngayon po, ang job order po na dumating sa amin ay scaffolder. We're looking for farmers. Naghahanap din po kami ng welders para po sa Japan.
no? At yung mga construction related po na mga job orders. Dear Heavenly Father, we thank you for gathering all of us today. We thank you for the gift of life and strength for us all to be part of this endeavor. Please give your forgiveness for our wrongdoings as we have forgiven those who have done us wrong. May you bestow your guidance and blessings so that we can enjoy and appreciate here today. May each one of us be able to share our knowledge, understanding, and wisdom for your glory and honor. May the various activities related to this event be a success through your intervention. All these we ask in your name. Amen. Please remain standing for the singing of the Philippine National Anthem. Please be seated. Sorry sir for the interruption po. Hi, good morning everyone! Magandang umaga po sa ating lahat. Before anything else, allow me to introduce myself. My name is Mark and I will be your host for this exciting project or program. Let me hear you say, magandang umaga po sa inyong lahat! Medyo mahina pa rin yung pagbati. Oh, let me do this greeting na lang para mas maganda tayo, no? What's up? Super duper family of sexy Matlang Nako Esihana! Ay, wala na talaga. Hello po, good morning. I'm Mark. Sa kanan po ng lahat ng government agencies at lahat ng partner agencies po, amin pong hatid sa inyo ang mainit na pagbati at welcome po sa ating special job fair ngayong Labor Day 2025. At ngayong umaga nga po, sabay-sabay po natin kinikilala at binibigyang halaga ang lahat ng walang kapantay na ambag ng lahat ng manggagawang Pilipino at lahat ng manggagawang Novo Ecija. Palakpakan nga po natin sila. And of course, today po ngayong umaga, ang ating Labor Day ay hindi lamang isang selebrasyon, kundi isang pagkakataon na din po para makapagbigay tayo ng tunay na malasakit sa ating kalalawigan at makapagbigay po tayo ng panibagong oportunidad sa ating mga kalalawigan para sa kanilang magandang kinabukasan. Ladies and gentlemen, this is Labor Day 2025 Special Job Fair 2025. Palakpakan naman po. Ito po ay patunay lamang ng Provincial Government of Nueva Ecija. Katulong po ang Peso Nueva Ecija at Dole Nueva Ecija na tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng oportunidad sa ating mga kalalawigan na magkaroon ng hanap buhay at trabaho para sa kanilang magandang kinabukasan. At kasama nga po natin ang SMCT Cabanatuan para sa proyektong ito. Palakpakan nga po natin ang SMCT. Maraming salamat po sa inyo, SMCT Cabanatuan. And now, sa ating mga kalahok, sa ating mga employers, sa ating mga government agencies dito sa SMCT Cabanatuan, ngayon pa lamang po ay maraming salamat po sa pagpawalang ng aming invitasyon para maging kabahagi ng Labor Day Job Fair 2025. Malaking tulong po ito sa ating mga kalalawigan para nga po makapagbigay tayo ng opportunities at magandang buhay para sa ating mga Novo Ecijano. At dahil dyan, gusto ko sana medyo meron pa pauso ako ngayon para naman medyo energetic tayo ngayong umaga. Ang sasabihin po natin ay mabuhay ang manggagawa
Ecijano, mabuhay ang Nueva Ecija. Practicing nga po natin, mabuhay ang manggagawang Nueva Ecijano, mabuhay ang Nueva Ecija. 1, 2, 3, go! I know you can do better than that. At pagkatapos po natin banggitin ang mga salita na yon, tayo po ay magpapalakpakan ng malakas. Ayos po ba sa inyo yun? Yes! Sige! Mabuhay ang magagawang Nueva Ecijano! Mabuhay ang Nueva Ecija! Palakpakan! 1, 2, 3, go! Mabuhay ang Nueva Ecija! Yes! Thank you so much naman po sa pagano ng aking request sa inyong lahat. Napaka-energetic natin, ano? At napaka-swerte po natin dahil kasama po natin ang ating mga panauhin ngayong umaga. At ngayon nga po, isa sa ating mga partners ay ang SM City Cabanatuan. Para po tayo ay i-welcome sa ating venue ng ating job fair, I would like to call in the Assistant Manager of SM City Cabanatuan for his welcome remarks. Let's give a round of applause to Mr. Marvin Mauro L. Magtoto D6. Alright. Siyempre, unang-una, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Good morning, everyone. So, welcome po sa SM City Cabanatuan for today's Labor Day Job Fair, held in celebration of Araw ng Manggagawa. A day to honor and uplift the true driving force of our nation, the Filipino workforce. We are joined today by our esteemed guests. Siyempre, nandyan si Ma'am Luisa Pangilinan, Ma'am Maria Luisa Pangilinan, our Provincial Peso Manager. Ma'am Maylene Evangelista, our DOLE Provincial Director. Good morning po. Nandyan din po, or nandito rin po kasama po natin si Director Alfie Ray Galapon, ang ating DTI OIC Provincial Director, Director Alvin Iturralde, Artesta Provincial Director, and of course, Attorney Jose Maria San Pedro, our Provincial Administrator of Nueva Ecija. Good morning po. Thank you for gracing today's event and showing your continued support for our workers and job seekers. Last year, SM Supermalls proudly hosted 183 job fairs nationwide, creating life-changing opportunities for over 107,000 Filipinos. With more than 14,000 hired on the spot, those aren't just numbers. Those are stories, families, futures forever change. This 2025, we remain committed to building on that momentum. Together with our valued partners from the private sector, the local government of Nueva Ecija, and our national government agencies, we continue to find ways to empower the Filipino workforce. We extend our deepest thanks to the Department of Labor and Employment, PESO Public Employment Service Office, Jobs Street by SEEK, Private Sector Advisory Council of Education and Jobs, Employers Confederation of the Philippines, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Philippine Exporters Confederations, and to our ever reliable LGU partners and local organizations. Thank you for your trust and partnership. Because of you, our job fairs continue to grow as a platform of hope, second chances, and fresh starts. In today's dynamic job market, we know that finding the right fit can be both exciting and challenging. That's why this job fair exists, to bridge the gap between talent and opportunity, to connect passionate individuals with reputable employers, and to empower every job seeker with a clear path forward. To all our job seekers, we are cheering you on. May today be the day you take one step closer to your dream job, and may we hear lots of bells ringing
and names being announced as newly hired. Once again, welcome to SM's Labor Day Job Fair. Thank you for being here and mabuhay ang manggagawang Pilipino. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Salamat po. Thank you so much to our Assistant Manager of SMCT Number 1, Mr. Marvin Mauro El Magdota II. Thank you so much, Mr. Marvin. And of course, at this point of our program, I would like to call in to give her a message and to introduce our participating agencies. I would like to introduce to you ang inang ng Old Capital Cabanatuan City, Nueva Ecija, ang inang ng lahat ng peso managers ng municipalities at cities dito sa lungsod ng Nueva Ecija, ang inang na nagbibigay ng pagmamahal at tulong at suporta sa manggagawang Nueva Ecijano. Ladies and gentlemen, let's give a round of applause to the Provincial Peso Manager of Peso Nueva Ecija, Ma'am Maria Luisa R. Pangilinan. Ayan. Isang magandang umaga po sa ating lahat at umpisahan ko sa pagbati ng mabuhay ang manggagawang Pilipino, lalo na ang manggagawang Nuevo Ecijano, kasi hindi lamang sa lokal tayo mahusay, no? Maging sa international. Ano po? Gusto ko munang batiin po ang ating mga kasamahan dito sa harap. Siyempre naman ang management team ng SM City sa Pangulo ni Sir Mau. Ayan po, no? Na napaka-supportive sa ating ginaganap na event ngayong umaga. Maghapon pala ito, no? Hanggang 3 o'clock or kung hanggat may tao, no? I-allow po tayo na SM City. Ang tulong po, kasama natin ang ating magiting na provincial administrator na kahit kailan namin invite ay palagi po niya kaming pinagbibigyan. Salamat po, sir. Good morning. Siyempre, ang ating partner agency, ang Provincial Director po ng Department of Labor and Employment, si Ma'am Maylin Evangelista. At gusto ko rin batiin ang representative or OIC Provincial Director ng DTI po, ano? Si Sir Alfie Galapon. At syempre, si TESDA po, si PD ng TESDA. At ito ba si PD? Palagi din namin kasama po ito, no? Si Sir Alvin Iturralde. Ayan, si Ma'am Reyna, si Ma'am Bong ang representative. Good morning, Ma'am. At syempre, andito rin sa harapan ang ating magaganda, no? Mga gwapo at mahuhusay na peso managers ng buong probinsya ng Nueva Ecija. Andito po silang lahat. Ayan, hindi ko na sila iisa-isahin. At alam ko, pakilala nyo sila kung saang munisipyo man kayo. Andito po yung peso manager ninyo. Ano po? Ngayong umaga po, isang makabuluhang gawain na naman ang ating idaraos in observance of our Labor Day. Ayan po, no? Sa katunayan po, ang ating participants ngayon na mga employer establishments na local po ay nasa 3 po, no? Kaya marami pong ino-offer na trabaho ngayon, hindi po kayo mauubusan. Kaya maghapon man na mayroong applicants, welcome po kayo at maraming job offers. Sa international overseas naman po, mayroon kaming 4 na dumating, no? Andito ang uno. Basahin ko na silang lahat ko po para gusto kong pasalamatan lahat ito, no? Star Appliance Center, SM Affiliate po, Alpha Mart, Surplus Marketing Corporation, Homeworld Shopping Corporation, Sports Central Manila, Ace Hardware, SM Supermarket, SM Appliance Center, SM Supermalls, Contis, SM Fashion Cabanatuan and Mega Center, Save More Supermarket, Likas Yaman Services Corporation, Toyota
Nueva Ecija, Cleanedge Manpower Services, ASTI Group of Companies, JNT Express, FMN Industrial Corporation, Wiltec Motor Sales Corporation, ICOR Philippines, Sutherland, Philippines 7 Corporation, JCW Outsourcing and Management Services Inc., Walter Mart Cabanatuan, GM Bank of Luzon, Executive Genesis Services, Advanced Credit Corporation, One Source Specialized Services, Ideal Dream Services, Edcor Leasing Corporation, at saka ang overseas natin, Gabe's Treasures Manpower and Construction Corporation, iQuest International, Uno Overseas Placement Agencies, ARC Overseas Human Resource Corporation. Ayan po ang lahat ng kasali or participating agencies, companies po, pinili po talaga namin to, no? Hindi po, ngayon po, hindi na kami mag-a-accommodate nung hindi po talaga nag-hire. Ano po? Kaya isa lang ang hiling namin sa mga employers. Masisipag po ang aplikante, job applicants ng Nueva Ecija. Kung kayo man ay galing Manila, medyo isa lang po yung hiling namin. Ano? Huwag na po masyadong higpitan. Magbigay po tayo ng konting consideration dun sa mga job applicants natin kasi kailangan nila ng trabaho. Ano po? At doon naman po sa mga job applicants, hinihiling ko rin na huwag po tayong mapili. Ano? hindi mataas agad. Alam niyo po, para may-inspire din kayo, no? Kaming lahat dito, ng mga peso managers po, nagsimula po kami sa mababa. Actually po, yung i-share ko lang po, yung sa sarili ko, nag-start ako as salary subsidy worker, earning 750 pesos per month. Nawala niyo na yung age ko pagka gano'n. 750 pesos per month sa DSWD po, no? Nagtrabaho po ako sa DSWD Then, nagkaroon ng devolution, na-devolve kami sa province, provincial government of Nueva Ecija. From there po, naging social welfare assistant. Mababa pa rin yun, grade 4 Tapos, syempre naman, pinakita ko yung kakayahan, commitment sa trabaho, dedication, naging salary grade 8. From salary grade 8, naging salary grade 18. Ako, yan yung yan yung ladder. Binibida ko lang po sa inyo to, dun sa mga applicant, lalo na hindi hadlang or hindi kapintasan yung magtrabaho ka ng mababa muna, tapos tataas ka, di ba? So ngayon po, from grade 18, ando na ako ngayon sa pinakamataas na grade ng isang government employee. Salary grade 26. Ayan, na-inspire ba kayo doon? Ayan po, no? At ang sikreto naman nun, kahit na nasa government ka, hindi pwede yung ganyan naman yan, hindi naman sila nagtatrabaho, ganyan. Hindi po lahat, no? Hindi ka rin hindi ka rin makakahawak ng mataas na posisyon kung hindi mo deserve. Yan po, no? Sasabihin ninyo yung palakasan naman, ganyan. Hindi po. Hindi totoo po yun. Kasi dun sa qualifications mo, yun ang unang sinusukat. Kahit gusto kang gawing hepe, kung hindi ka qualified for the position, hindi mo yun makukuha. Ano po? Yan. Siguro, yun yung aking mensahe, no? Dun sa job applicants natin. At uulitin ko naman dun sa employers natin, konting luwag po, no? Konting luwag para dito sa mga job applicant natin. Kailangan po nila ng trabaho. Kailangan po namin makapagbigay ng trabaho sa kanila. Kaya po kami naggaganap ng ganitong programa para mailapit namin yung mga job vacancies ninyo doon sa mga job applicants namin. Ang ibig sabihin, hindi na po katulad nung araw
pupunta pa tayo ng Manila. Kami po, naranasan namin yun kung saan-saan. Bulacan, Manila, ang layo, no? Magbibiyahe ka, magbibihis ka. Samantala ngayon, kung may peso na tayo, may dole na tayo, kami na po yung maglalapit sa ATICAM ng mga employer. So mag-meet tayo sa isang lugar, pipili kayo ng trabaho na gusto ninyo or qualified kayo. That's it. Pagka qualified kayo at nagustuhan kayo, ayun, trabaho na. Diba? At gusto ko rin i-share sa inyo, every time po na mayroon kaming job fair, mayroon kaming hats. Yung hats po, yung hired on the spot. Ibig sabihin, ngayong araw na to, pag ikaw ay qualified, may trabaho ka na. Diba? So, hindi na natin pahabain kasi para marami kayong mapag-applyan, ano? Ito pong ating programa ay suportado po ng Provincial Government of Nueva Ecija sa pamamagitan ng ating punong lalawigan, Governor Oy Umali. Yan po. Kasi kung hindi po kay Gov, hindi po kami makapagdaraos ng ganitong klaseng event. Ano po? So, isang magandang umaga, mabuhay po ang manggagawang Pilipino, Nunovo Ecijano. Salamat po. Thank you so much to our Provincial Peso Manager of Nueva Ecija Provincial Peso, Ma'am Maria Luisa R. Pangilinan. Thanks so much, Ma'am Luisa. Alright, before we proceed to the next part of our program, allow me to share po, ako po ay katrabaho din bilang kawani sa gobyerno at sa under po ako ni Ma'am Maria Luisa Pangilinan, and I have the chance na makakilala ng iba't ibang mga trabahador dito sa Nueva Ecija, especially our OFWs, right? And now, I would like to acknowledge her because naging close kami sa isang training at seminar. Ma'am Shi, okay lang po ba? Tayo po kayo. Ma-acknowledge po kayo ng ating mga bisita. Si Mami po ay isang OFW dati at sa tulong po ng OFW Help Desk under Peso Nueva Ecija, ngayon po ay nag-a-apply muli po siya ng trabaho para makapagsusto sa kanyang pamilya. Palakpakan nga po natin si Mami. Isa lang po kayo sa napakaraming mga tao na nagiging inspirasyon po sa amin para magtrabaho ng mahusay, makapagbigay ng malasakit sa inyo at magandang servisyo para po sa inyo. Alright, and now, gaya na sinabi ko po kanina, marami po tayong government agencies na kapartner. At isa po sa pinaka-partner, kumbaga, they're like this all the time. Sa pagbibigay ng servisyo sa ating mga kalalawigan, let's give a round of applause to our Provincial Director of Goli Nueva Ecija Field Office to give her message. Let's give a round of applause to Ma'am Maylene L. Evangelista. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po yung ating mga guests for today. Mr. Marvin Mauro Magtoto VI, our Assistant Manager ng SM Cabanatuan City. Ma'am Maria Luisa Pangilinan, our Peso Manager. Mr. Alvin Ray Galapon, OIC Provincial Director. And Mr. Alvin Turalde, ng Textile Provincial Director po ng Nueva Ecija. And of course, our guest of honor, Attorney Jose Maria Cesar C. San Pedro, the Provincial Administrator po ng Province of Nueva Ecija. So magandang umaga po sa inyong lahat. So nais ko lamang po magpasalamat sa lahat ng dumalo, lalong-lalo na rin po sa ating mga agencies or mga establishment na nandito ngayon dahil kung wala po kayo, walang makahire. At kung wala rin naman po yung ating mga job seekers, so maraming salamat sa mga job seekers na nagpunta po today. Since May 1 is a holiday, sana hindi lamang po yung mga walang trabaho yung nakarating, even yung mga may trabaho na nais pang magdagdag ng trabaho nila o ma-upgrade yung kanilang mga trabaho. So ngayon po, nandito po ang mga agency natin. Nagpapasalamat po kami sa mga agencies na nandito na nais magbigay po ng mga programa sa ating mga job seekers. So mag-inquire lang po yung mga job seeker na nandun po sa harap yung ating mga agency na magpo-provide po sa inyo ng iba't ibang serbisyo ng government natin as bagong Pilipinas. So sa message po, may message po kasi yung ating secretary. So yun po yung nais po namin inyong pakinggan at panoorin through our video presentation.
araw na ito, ating ginugunita at ikinagdiriwang ang ika-123 taong anibersaryo ng Araw ng Paggawa na may temang Manggagawang Pilipino, agapay sa pagunlad, sandigan ng mas matatag na bagong Pilipinas. Kaugnay nito, aking ipinapaabot sa ngalan ng kagawaran ng Paggawa Timpleo ang isang mainit at masayang pagbati ng isang makabuluhan at makahulugang araw ng paggawa sa lahat ng manggagawa at kanilang pamilya. Hindi matatawaran at may tatanggi ang mahalagang kontribusyon at natatanging papel ng mga manggagawa sa paglago ng ating ekonomiya at pagbuti ng ating kalagayan sa pananalapi. Kaya naman, tunay na marapat na sila'y ating bigyan ng pagkilala at pasasalamat sa araw na ito. Masipag, matyaga, maaasahan, mapagkalinga, may malasakit at mapagkakatiwalaan ang manggagawang Pilipino. Mga katangiang hinahanap at hinahangaan ng mga namumuhunan at may pagawaan, hindi lamang dito sa ating sariling bayan, bagkus pati sa labas ng ating bansa. Sa nakalipas na 3 taon, binalangkas at inilatag ang mga plano tulad ng Philippine Development Plan 2023-2028, Labor and Employment Plan 2023-2028, National Technical Education and Skills Development Plan 2023-2028, at mga batas tulad ng Trabaho para sa Bayan Act, Digital Workforce Competitiveness Act, at Enterprise-Based Education and Training Act na magsusulong at magbibigay katuparan tungo sa isang kalidad, pangmatagalan at marangal na trabaho para sa mga manggagawang Pilipino. Nagpapasalamat tayo sa ating Kongreso at pribadong sektor na kabalikat at bahagi ng pangkasalukuyang administrasyon sa pagpupunyagi at sama-samang pagkilos upang matugunan at malampasan natin ang mga balakid at hamon ng mga pagbabago sa mundo ng paggawa. Marami pang dapat gawin, subalit sa ilalim ng pamumuno ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay tuloy-tuloy na titiyakin ang pagkakaloob ng angkop, napapanahon, mabilis at dekalidad na serbisyo na tutugon sa pangangalaga at pagsusulong ng karapatan, kapakanan at kabuhayan ng ating mga manggagawa. Ang inyong kagawaran ng Paggawa Timpleo ay mananatiling kaagapay, sandigan at instrumento ninyo sa masigasig at maayos na implementasyon ng mga programa at gawain batay sa aming mandato at responsibilidad upang magkaroon ng katuparan ang pangarap at minhiin ng bawat manggagawa at kanyang pamilya na makamit at matamasa ang isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bagong Pilipinas. Mabuhay ang manggagawang Pilipino. So, yun po yung message ng aming secretary. So, uulitin ko lang din po yung sinabi ni Mang Luisa kanina na isa sa layunin po natin ay magkaroon tayo ng hard-on spot at saka po yung ating mga job seeker ay magkaroon ng trabaho. Sana magtiwala po tayo sa ating mga kababayan at sa ating manggagawa. Mag-hard po tayo ngayon. Muli po, magandang umaga sa inyo lahat. Thank you so much to our Provincial Director of Gawin Visia Field Office from Maylene L. Evangelista. Alright! Eh, nabanggit po natin na kanina, marami tayong government agencies. Ang job fair po na to ay napaka-special. Dahil sa ating mga aplikante, hindi na po kayo aalis. Kapag na-hire na po kayo, andyan po ang ating mga partners sa government agencies para ayusin ang inyong mga requirements and study leave. Andyan po ang Pag-ibig, ang PhilHealth, ang NBI, SSS, PSA, and of course, kasama din po natin ang DOH. At kasama din po natin ang ilan sa mga government agencies, katulad na lang ng DTI Nueva Ecija. At para magbigay ng kanyang mensahe, tawagin po na natin ang Officer in Charge, Provincial Director of DTI Nueva Ecija,
Ecija. Let's give a round of applause to Director Alvin Ray L. Galapon. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po, Sir Mauro, PA Joma, Miss Maria Luisa, Miss Maylene, and Miss Reyna. And of course po sa ating mga kasamahan sa Municipal and City Peso. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang DTI Nueva Ecija po ay nakikiisa sa ika-123 selebrasyon ng Labor Day. And of course, ito po ay pagkilala sa manggagawang Novo Ecijano, manggagawang Pilipino o ang tinatawag po nating movers of progress. And of course, we also recognize po yung generators of employment. Kaya maraming salamat din po sa mga large enterprises or businesses na kasama natin ngayon na magbibigay po ng opportunity sa ating mga kababayan sa Nueva Ecija. Kami po sa DTI, we recognize po yung contributions ng micro, small, and medium enterprises. So sa ating pong tala ng PSA, ang ating MSMEs po ay may contributions na 67% sa total employment ng ating bansa. So ganun po kalaki yung contributions ng ating maliliit na negosyo when it comes to employment generation. Kaya naman po, ang DTI ay kasama din po dito sa activity na ito. Sa ating pong mga job seeker, good luck sa paghahanap ng perfect fit na trabaho. So, mahirap siyang hanapin, pero hopefully mahanap nyo siya. As an example, ako po dati taga DTI head office. Umalis ako ng DTI, hinanap ko kung ano yung trabaho or career na para sa akin. Lumipat ako ng NEDA, naghanap ako sa private sector, and ngayon nakabalik po ako sa DTI because I believe that is the perfect fit. Yun yung align sa aking principles. So this will be challenging. Ang dami po nating companies na kasama dito. And sana maikot nyo lahat at mahanap nyo yung perfect fit today. And kung hindi man po ninyo mahanap, sana makonsider nyo ang entrepreneurship as alternative or additional source of livelihood. Kaya po nasa likod po kami kasama ng 3 business counselors natin, si BC Dustin, BC Nika, and BC Cheryl. Tutulungan po namin kayo. We can provide you advice on establishing your business. So muli po, magandang umaga, nakikisa po kami sa selebrasyon at pagkilala sa manggagawang Pilipino. Good morning po. Thank you so much to our officer in charge, official director, DTI Nueva Ecija, Director Alvin Ray L. Galapon. Alright, and now at this point of our program, isang trabahador o isang manggagawa, hindi lamang na co-confine sa pagiging isang trabahador at manggagawa. Okay? At some point of our career, kailangan po natin linangin ang ating mga kakayahan or mag-aral ng panibagong mga skills. And of course, kasama po natin ang isang government agency na makapagbigay po sa ating mga free trainings for this kind of matter. Let us call in the representative of TESDA Nueva Ecija to give her message. Let's give a round of applause to Ma'am Reyna M. Bernabe. Thank you, Sir Mark. And good morning po sa ating lahat. Of course, Sir Mau, good morning. Ma'am Luisa, our Provincial Administrator, Attorney Joma, and also to Ma'am Maylene and Sir Alfie, good morning po. And of course, ang ating pong mga manggagawa at mga job seekers na nandito. Ngayon pa lang po, ang TESDA po ay bumabati sa inyo ng congratulations and good luck. Sana po ay maging marami po ang ating mga hard on the spots, katulad nga po ng sinasabi po nila Ma'am Luisa and Ma'am Maylene. Ang TESDA po ay kaisa po sa pag-celebrate po ng ating 123rd Labor Day Job Fair. Andito po kami para sa inyong, para po kayo ay matulungan na kung kakailanganin pa po natin ang ating karagdagang kaalaman, huwag po kayo mag-aatubili na kayo po ay lumapit sa TESDA para po katulad nga
nga po ng sinabi ng ating ng ating director ng DOLE, meron po tayo ngayong inilulunsad na event. Yun po ay para po mas mabilis po ang pag-aaral po ng ating mga job seekers ng mga kinakailangan po nilang mga skills para po ito po ay magamit nila agad sa kanilang mga trabaho. Ang TESDA po ay palagi niyo pong kasama para po linangin, katulad po ng sabi ni Sir Alfie, ang inyong mga kaalaman at sabi nga rin po ni Sir Mark, napakaganda ng kanyang pagpapakilala sa TESDA, na ang skills po ng tao ay hindi lamang natatapos kung tayo ay college graduate lamang. Ang skills po ngayon ay in demand na po worldwide. And pagka po tayo ay nakakakuha ng ating mga national certificate, tuwing tayo nakakatapos ng ating mga nais na kwalifikasyon, tayo po ay pwede tayong makakuha ng mga trabaho sa abroad at dito man po sa lokal. And katulad nga rin po ng mga sinasabi po ng ating mga guests dito sa atin, no? Na sana po ang ating mga employers po ay bigyan din po ng pagkakataon ang ating mga job seekers dito na subukan po nila ang mga trabahante na galing sa Nueva Ecija. At alam po namin na pagka po ang mga taga Nueva Ecija ay nakapagtapos din po ng TESDA, maiisigurado po namin sa inyo ang kalidad po ng trabaho na kaya nila ibigay para sa kanilang pinapasukan na trabaho. Again po, maraming salamat po sa pagpunta ninyo dito sa ating 123rd Job Fair Labor Day. And thank you po, and sana po marami po tayong hire not response. Good morning. Thank you so much po, Marina and alright! Sige! Siyempre, papasok ulit ako, magko-commercial din ako. Okay, speaking of TESDA or Technical Vocational Institutions, ako rin po ay nagtatrabaho sa isang Technical Vocational Institution which we call Language Skills Institute. So kung gusto niyo po linangin ang inyong English communication skills, I will be your trainer for English Proficiency Training for 100 hours. At kung gusto niyo naman po matuto ng panibagong lengguwahe, katulad ng Nihongo, kaya gozaimasu minasan, Japanese language and culture, at kung gusto niyo po magtrabaho sa BPO industry bilang isang call center agent, kami po ay nag-offer ng call center services NC2. So libre po ito under sa provincial government ng Nueva Ecija, ni Kong Oy Umali at saka po rin Anthony Umali. Ayan! And let me brag about our achievements. As of now, 15 po na graduates ng Japanese language and culture ay nagtatrabaho na po sa Japan. Alright? And hundreds of call center agents ay nagtatrabaho na sa mga iba't ibang BPO companies. At sa mga public school teachers nila, sa pagtatapos na kanilang English proficiency sa aming institute, ay nagamit po nilang certificate para sa kanilang pagpaparank. And fortunately enough, sila po ay mga public school teachers na. Ayan, palabangan naman po natin ang Language Skills Institute. Maraming salamat po sa inyo. And now, hayaan niyo ko po i-share sa inyo ang mga proyekto katulad po ito ay sinusuportahan po ng provincial government ng Nueva Ecija. At para po magbigay ng mensahe at magpakita ang pakikiisa at pakikibahagi dito sa ating proyekto at programa ngayong umaga, hayaan niyo po tawagin ko ang provincial administrator ng provincial government of Nueva Ecija, and let me greet him belated happy birthday to Attorney Joma San Pedro. Happy birthday, Sir B.A. Thank you, Sir Mark. Una po sa lahat, bago po ako mag-umpisa dun sa aking mensahe, similar with all of the other activities that we conduct, of course, within the provincial government, we'd like to commend lang. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Master of Ceremony today, Sir Mark Zabat. Congratulations at napakagaling. Sabi ko nga, sana lahat po ng mga opisina at departamento sa provincial government of Nueva Ecija ay may mga kasing galing mo ng mga host. Dahil una, makakatipid kami kasi hindi na tayo kailangan mag-hire ng host. Pero syempre, it's an opportunity for us to showcase na ating pong mga kasama sa provincial government ay hindi lang mga masisipag na kakawani natin sa provincial government, at kundi marami rin po tayo ibang mga skills at mga kakayanan. At sigurado si Mark ay maraming oportunidad sa labas at it's an important outlet na ginagawa. Kaya thank you and congratulations.
Okay, una po sa lahat, syempre gusto ko po munang batiin ang ating po mga kasama at partners po sa activity po na ito. Una po, batiin po natin ang aking pong suki dati nung ako po po ay gumaganap bilang ating pong tourism officer. At ito pong SM ay minsan para ko ng second home, lalo na kapag may mga activities po kami dati sa tourism. Of course, ating pong kaibigan, Assistant Mall Manager ng ating pong SM City Cabanatuan, Mr. Marvin Mao Magtoto VI. Morning po, Sir Mao. Siyempre, batiin din po natin ang ating mga kasama from the national government agencies. Unahin ko na po ang ating pong Provincial Director sa ating pong Department of Labor and Employment, Nueva Ecija Field Office, PD Maylene Evangelista. Ma'am, good morning po. Siyempre po, sa ating batang-bata at bago. And hopefully, kung iaadya ay matanggal yung tatlong letra sa umpisang kanyang designation ngayon. Ang ating po ay si Provincial Director ng Department of Trade and Industry, Nueva Ecija, Mr. Alfie Ray Galapon. Morning po, sir. At syempre, ang ating pong partners, ang TESDA Nueva Ecija, of course, ang ating pong Provincial Director, Dr. Alvin Iturralde, at syempre, represented po ngayong umaga po ni Ma'am Reyna. Good morning po, ma'am. At syempre, binabati rin po natin, of course, ang ating pong mga peso managers sa lahat po ng ating mga munisipyo at syudad sa buong lalawigan ng Nueva Ecija. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pangalawa sa dulo, syempre po sa lahat po ng ating mga kasama ngayong umaga, ngayong araw, ng mga employers na kanina po binabanggit nga po ng ating mga speakers ay importanteng makapag-hire po tayo ngayong umaga dahil ngayong araw po na ito ang aking partner at kasama po natin sa provincial government na isa po sa mga hindi ko pwedeng hindian ang ating pong inang, ang ating pong isa sa pinakamasipag at masasabi natin ginagalang ng aming pong mga kasama sa provincial government dahil sa kanya pong motherly love. Eh, syempre, kailangan po na ako, sabi ko nga, kahit po birthday ko kahapon, at to be honest with you, share ko lang, sa totoong buhay, kung hindi po ako i-invite po ni Inang ngayong araw, eh, sana ako po ay mag-birthday family activity, pero hindi ko po siya kayang hindihan. Syempre po, ang ating pong partner dito sa activity na to. Of course, ang ating pong provincial peso manager, Ma'am Maria Luisa Pangilinan. At syempre, sa lahat po ng ating mga kasama, pinaka-importante sa lahat ngayong araw, sa lahat po ng ating mga kasama at nangangarap ng mga fellow Nova Ecijanos na naghahanap ng trabaho ngayong araw na ito in celebration ng ating pong ika-123rd Labor Day. Good morning po sa ating lahat. Mula po sa Provincial Government of Nueva Ecija at mula po sa ating minamahal na Governor Aurelio Oy Matias-Sumali and Vice Governor Dr. Anthony Matias-Sumali, kami po ay bumabati ngayong araw na ito, ngayong May 1, ngayong Labor Day, ng isang magandang araw at isang magandang araw para sa lahat ng manggagawang Novo Ecijano. Kanina po, maikwento ko lang, nung ako po ay nasa labas at nagpa-park, pinakita ko nga kanina kay Ma'am Luisa, meron po akong pinicturan. Isa po silang pamilya. Nakaupo po sila. Sana nga po makita ko siya mamaya habang ako po yung iikot din. Isa po silang pamilya. Yung tatay, nakita ko may hawak na transparent envelope. Sigurado ka ako mag-a-apply. Kasama po niya ang kanyang asawa. Kanyang dalawang anak na babae. Kanina nagpa-park ako, sabi ko, sana ngayong araw na ito, mahanap niya yung para sa kanya. Dahil yung pagpunta niya ngayong araw dito, isa lang ang hawak niya, yung pag-asa. Yung pag-asa na ngayong araw ay kaya niyang mabago ang buhay ng kanyang pamilya. Tayo po lahat dito from both the national and the local government, all of us here working together for this job fair. That is also our dream for all of you. Sa amin po mga kasama dito, sa ating po mga job seekers, that you will find what you're looking for today. Alam niyo, kanina nabanggit nga ni Mark, si Lola, whether you're starting 18 years old, 28 years old, 38 years old, 48 years old, 58 years old, there will always be the start ng hinahanap po natin. Sa lahat po ng ating mga job seekers, let us enjoy the process of finding where we belong. And today, hopefully, nakita niyo po yun.
Sa lahat po na ating mga employers na kasama dito, ulitin ko po yung sinabi nila kanina, please be kind, please be gentle, and please, let's hope for them to find their perfect partner para po sa kanilang trabaho. Because at the end of the day, all of us here are working for our families. And lalo na po tayo, lalo na po sa ating mga job seekers, we are hoping to look for their second home. At sana po ngayong araw na ito, on this day, this Labor Day, mahanap po nila ang kanilang pangalawang tahanan sa inyong pong mga kumpanya. And syempre, special mention sa lahat po na ating mga micro, small, and medium enterprises na dito po, homegrown sa ating pong lalawigan ng Nueva Ecija. The provincial government, ang ating pong Governor Oy, sa po ng bubuo ng pamahalang panlalawigan will always be here to support all of you. Ako po, as your provincial administrator, one of the mandates given to me by our governor when I started this January is for me to help him in his governance, especially improving in our relations with our investors, especially with our local business partners. Asahan niyo po, ang provincial government will be more proactive in ensuring that our province will be ready, will be more than ready to accept more opportunities coming in. Kanina nga po kakwentuhan ko si Sir Mau. Kwento ko lang sa inyo, side kwento, 2-3 weeks ago, kasama ko po si Sir Mau, kasama po ang kanilang Assistant Regional Operations Manager sa ating pong Governor Oy, and we have discussed various opportunities in investment sa ating pong lalawigan because our Governor is very much passionate really in enticing more investors to come in. Bakit po? Kasi ang ating pong lalawigan, we are hoping to attract more investors dahil ang pinaka-importante pong dahilan is because we would want to have more employers na nandito sa ating lalawigan that could provide better quality employment sa lahat po ng ating mga kalalawigan. Dahil isa po sa ating pangarap ng ating governor ay sana po wala nang lumabas sa ating lalawigan para maghanap ng trabaho. Maliban na lang po, katulad po dito sa UNO, ay kanila po, meron silang in-offer na overseas employment at sa lahat po ng ating mga employers po dito offering overseas employment. Siyempre po, magandang oportunidad yan. But then again, the best job still is to work at home with their families. Kaya sana po, sa lahat po ng ating mga job seekers, sa lahat po na nangangarap na makahanap ng kanilang second home ngayong araw na ito, kasama niyo po ang provincial government, kasama niyo po ang ating mga national government agencies, at ating po mga local government units sa inyong pangarap. At asahan niyo din na hindi po kami titigil para makatulong na mahanap natin kung saan po tayo dapat. Again, wala pong perfect na trabaho, sabi nga po nila kanina. But we can always try to be the best version of ourselves for us to eventually find where we belong. At pag nahanap po natin yan, sana ibigay po natin ang ating best. Ang lahat po ng ating employers na nandito, they're also looking for the best candidate to help them, to help their companies grow. Tatandaan po natin yan, it's a give and take. Ibigay po natin ang ating best. Let's give our best effort, our best performance, our best work. At ating po mga employers, alam po natin that they are here also to look for the best candidate para sa kanila. At sana nga po mamaya, hindi po tumigil ang pagtunog ng kampana. May kampana po ba dyan mamaya? Meron po tayong ano po itong bell. Ayan, sana po hindi tumigil ang pagtunog niyan dahil marami po tayong magagandang balita na mamaya hanggang hapon ay marami po tayong mga kalalawigan na makakahanap ng kanilang minimithing trabaho, minimithing pag-asa ng panibagong pagkakataon para po sa kanilang pamilya. Panghuli, ulitin ko lang, sana po makita ko po si Kuya. Meron naman akong picture. Kasama po yung kanyang dalawang anak at kanyang asawa. Sana ngayong araw, kung makita ko siya, kung sino po man kayo, sana po yung makita nyo. Kasi kanina, panghuling kwento ko na lang, nung ako po yung nagpa-park at nung ako yung huminto na, lumapit po yung tatay, si tatay. Nilapitan yung kanyang pamilya. Tapos, tingin ko nag-uusap sila, iniisip siguro nila, saan kaya tayo kakain mamaya tanghali? Kasi kasama po niya yung dalawa niyang anak. Pero kitang-kita ko po sa mukha niya yung pagkagusto
na sana pag uwi nila mamayang gabi, may masaya silang pagsasaluhan dahil may bagong trabaho si tatay. Na kaya ng trabaho na yon na buhayin sila. Kaya sana po sa lahat po sa atin, again, ngayong araw po, ang araw ng manggagawa. Pagsamasamahan po natin ang ating pangarap na ito para sa isang mas maunlad na lalawigan at asahan niyo po ang Provincial Government of Nueva Ecija at ang ating pong mahal na Governor Oy ay nandito po para dito nating mapagtugumpayan at mapaganda ang ating lalawigan. Muli po, mula sa Provincial Government of Nueva Ecija, kami po ay bumabati ng isang magandang araw sa ating lahat sa araw na itong sineselebrate natin ang ika-123 Labor Day. Maraming salamat po sa ating lahat. May God bless us all. At mabuhay ang manggagawang Nuevo Ecijano. Mabuhay ang Nueva Ecija. Maraming salamat po. Thank you so much to our Provincial Administrator of Provincial Government of Nueva Ecija, Attorney Joma San Pedro. Happy birthday, sir. Thank you so much po, Sir PA. And at this point of our program, medyo gagawin ko ng konting kakaiba ang aking pag-host sa job fair natin ngayong taon. Pupunta ako sa mga aplikante, sa ating media friends, sa TV48. Pasensya na, magiging malikot po ako ngayon. Ayan, ay, choirmate ko na si Ma'am. Choirmate, hello. Ayan, sige, punta ako dito. Tanongin natin. Ayan, nagsisiyo po sila. Naligo naman po ako mga ma'am. Si Sir na lang po. Hello po, sir. Good morning po. Ayaw daw niya. O sige, sa mga employers na lang tayo magtanong. Dito tayo kay Uno, Overseas Placement A. Hi sir, good morning po. Please, stand para lang po ma-recognize tayo ng mga applicants natin. Ito po ang hahantingin natin mamaya applicants ha. Ayan. Sir, meron po ba kayong mga advice sa ating mga applicants kapag sila ay mag-a-apply sa inyo? Or sa kahit sa ang mga agencies dito? So, give them advices po, please. Alright, sige. Unang-una po, kailangan confident kayo kasi you are introducing yourself dun sa mga applicants. At importante po, maramdaman po namin that you are honest at nagsasabi po talaga kayo ng totoo dun sa mga questions at dun sa mga questions po namin. And panghuli po, bago po kayo lumapit dun sa mga nais po niyong pag-applyan, kayo po ay manalangin at i-ask niyo po yung guidance ni Lord at ituro po kayo sa tamang employer na tutugma po dun sa kakayanan po ninyo. Yun lamang po. Thank you so much. Wala pa naman po natin, sir, napakagandang advice. Be yourself and be honest. Dito naman po tayo pupunta sa likuran. Ayan, sige. Pasensya na po kayo, maglilikod talaga ako. Pausapin natin ating friends from Toyota Nueva Ecija. Hi ma'am, good morning po. Your name is? Aliyah po. Ma'am Aliyah, kagaya po na tinanong ko kay sir kanina from Uno. Ano po ang inyong advice sa ating mga aplikante pag nag-apply sa Toyota Nueva Ecija? Advice ko lang po is, same lang din po lang sinabi ni sir, but syempre po sa mga applicants natin, ang talagang ano po, pag marespeto tayo sa una pa lang, be polite po sa pag-introduce ng sarili natin sa mga employers, tapos, ayun po, be confident lang din po talaga. Alright, thank you so much, our friend from Toyota Nueva Ecija. Hello po. Alright, at this point of our celebration, our project, our program, we would like to acknowledge and give the certificate of appreciation and recognition to our guests and to our partners. Let me read the citation, and to award the certificates, I would like to invite our Provincial Administrator of Provincial Government of Nueva Ecija, Attorney Joma San Pedro, our Provincial Peso Manager, and our Provincial Director of the Nueva Ecija Field Office, Ma'am Maylene, to please come on stage to award the certificate. Attorney Joma, Sir PA, Ma'am Maylene, and Ma'am Luisa. Let me read the citation. First, Republic of the Philippines, Province of Nueva Ecija, Public Employment Service Office, in partnership with Department of Labor and Employment Nueva Ecija Field Office, awards this certificate of recognition to the name of the establishment in gratitude for the invaluable support and contribution
celebration to the conduct of 2025 Labor Day Job Fair of the Nueva Ecija Public Employment Service Office and Department of Labor and Employment in line with the celebration of May 1 Labor Day with the theme Manggagawang Pilipino kaagapay sa pag-unlad sa sandigan ng mas matatag ng bagong Pilipinas, held on May 1, 2025 at SM City Cabanatuan, Maharlika Highway, Cabanatuan City, given this first day of May 2025 at SM City Cabanatuan, Nueva Ecija. Signed by the Provincial President Manager, Ma'am Marina Luisa R. Pangilinan, and Provincial Director of Dole Nueva Ecija Field Office, Ma'am Maylene L. Evangelista. Thank you so much to SMCT Cabanatuan. At sa akin mga mababanggit ko na isama siya ng partners, please do stay on stage po. Ayan. And next, we would also like to express our gratitude to the Department of Trade and Industry, Nueva Ecija Provincial Office. Thank you so much to Technical Education and Skills Development Authority, Nueva Ecija Provincial Office. And of course, we would like to award the certificate of appreciation to our provincial administrator in recognition for his invaluable support and meaningful contribution and inspiring message during the conduct of 2025 Labor Day Job Fair of the Nueva Ecija Public Employment Service Office and Department of Labor and Employment in line with the celebration of May 1 Labor Day with the theme Manggagawang Pilipino kaagapay sa pag-unlad sa sandigan ng matatag na bagong Pilipinas, held on May 1, 2025 at SM City Cabanatuan, Maharlika Highway, Cabanatuan City. Given this first day of May 2025 at SM City Cabanatuan, Nueva Ecija, signed by Provincial President Manager, Ma'am Maria Luisa R. Pangilinan, and Provincial Director of Dole Nueva Ecija Field Office, Ma'am Maylene L. Evangelista. Thank you so much to Attorney Jose Maria Cesarci San Pedro. Sir PA, thank you po. Once again, let's give a round of applause to our partners and to our government agencies. Maraming salamat po. At this point of our program, I would like to invite everyone, Attorney Choma and the rest of the group, to please punta po tayo sa harapan because at this juncture, we will officially open our Job Fair 2025. And of course, we would like to call in members of Nueva Ecija Federation of Best Managers Inc., officials and members, best managers. Please join the group at the front for our official launching of Labor Day Job Fair 2025. Well, we are settling here. All right, once again, to our best managers, our guests, please join Sir Pino and Maylene. Ma'am Luisa, where are you? Good morning po sa lahat. This time po, the job fair for 123rd Labor Day celebration is now open!
Pero nakita ko rin sa pumasok. Sige, habang hinahanap nila to. Sige po. Kaya ko sa sorry. Masakali lang makita nyo. Sige po. Masakali lang. Right, reminding po ba sa ating mga aplikante, you have to register first dito po sa ating app. Nandiyan po ang ating staff ng Dole and Quezon Nueva Ecija. At ngayon naman po ay kasama rin po natin ang Provincial Administrator ng Nueva Ecija na isa po sa mga pangunahing katuwang para maging matagumpay po ang pag-organize ng event na ito. So magandang araw po sir at bago po ang lahat, belated happy birthday po. Salamat po. So ang question ko lang po is, gaano po kahalaga itong event na ito sa pag-unlad po ng kabuhayan ng ating mga kababayan po sa Nueva Ecija? Una sa lahat, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon pong unang araw ng Mayo, May 1, Labor Day. Siyempre binabati po natin ang lahat po na ating mga kapwa kakawani. Kung tayo man po ay nasa pribado o pampublikong tanggapan ng isang magandang araw at siyempre Happy Labor Day po sa ating lahat. Una, ngayon po nandito nga po tayo sa job fair dito po sa SM City Cabanatuan kung saan ang Provincial Government of Nueva Ecija in partnership with the Department of Labor and Employment ay nandito para maghikayat na ating po mga employers magkaroon ng isang plataforma kung saan ang ating po mga employers na naghahanap ng mga bagong kasama sa kanilang kumpanya at syempre ang pinaka-importante ang lahat po na ating mga kalalawigang Nueva Ecijano na naghahanap din po ng trabaho ay magtagpo at magkakita po sila para malaman kung sila ay fit sa isa't isa. Importante po na nagkakaroon po tayo ng ganito pagkakataon kasi alam nyo, regular po na may pangangailangan ng ating mga employers at regular din naman po may mga pagkakataon na ating mga empleyado ay naghahanap ng ibang trabaho o ng bagong pagkakataon. At ito po ay critical para mapanatili una ang ating pong ekonomiya sa ating lalawigan. Nagkakaroon tayo ng tuloy-tuloy na syempre pag-usad pag meron po tayo mga employers na nagtatagumpay, ang kanilang mga hanap buhay nagtatagumpay at isa sa pinaka-importante, if not the most important part of their company ay ang kanilang pong human capital. At ngayon po dito nga po sa ating job fair ay sana marami po tayo mga kalalawigan na makahanap ng trabaho at sana nga sabi ko nga mahanap po nila ang kanilang pangalawang tahanan sa pinaka-importante sa lahat, mahanap nila ang kanilang bagong pag-asa para magkaroon ng katuwang sa pagpapaunlad ng kanilang sarili at pinaka-importante para makatulong sa kanilang pamilya. Okay po. So message na lang po natin sa mga applicants po natin na gusto pong makapasok po ng work ngayon. Ayan, sa lahat po na ating mga aplikante ngayong araw po na ito sa ating pong job fair, sana po una sa lahat, syempre, good luck sa inyong lahat. Sana po ay maging handa kayo sa lahat ng mga proseso na pagdadaanan nyo para po kayo makapasok sa trabaho. At pangalawa, wag po kayo mawawala ng pag-asa. Wala pong limitasyon ng pagkakataon basta tayo po yung naniniwala at tayo po yung masipag na maghanap ng ating papasukan. At again, at the end of the day, ito naman pong ginagawa nating proseso na ito para mabigyan sila ng pagkakataon makahanap ng trabaho ay para, again, maipagpatuloy ang advokasya na ating Governor Oy na talagang bawat Nueva Ecijano ay magkaroon ng oportunidad na makahanap ng disente, maayos na hanap buhay. Alam nyo, napakadami natin programa sa edukasyon, marami tayong scholarship, marami tayong pagtulong sa pag-aaral. Pero syempre, equally important ay pagkayari mong gumraduate, makahanap ka ng hanap buhay, ng trabaho para syempre makatulong at makapagbalik tayo sa ating pamilya. Okay po. Ayan. So, Kaya good luck po sa inyong lahat and God bless you all. And sana po ngayong araw na ito ang magbabago ng inyong buhay. Maraming salamat po. Okay po. Maraming salamat po, PA. Thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you.
Apat yun. Yan yung mga... Nandun lahat. Maaga po ako nasa Para po sa mga viewers po natin, madami po ang iba't ibang trabaho po na pwede po pag-applyan dito po ngayon sa SM Cabanatuan. Magtungo lamang po kayo dito dahil nagsimula na po ang job fair at magtatagal po ito hanggat may tao po. Tama po yan? Tama po. Hanggat may tao daw po ay patuloy pa rin po ang mga application po dito. Wait, medyo ano pa siya eh. Wait lang daw. Nakaabutan pa. Mag-iikot pa siya. Ito ba? Or yan ang background. Okay na po ba kayo? Okay na? Hindi mo nagatayin yan. Ha? Yung sinabi nyo kanina yung hiling nyo sa mga employers. Hindi ko na ba? Ipit ko po sana kayo. Hindi kita po sa hindi, baka wala na. Hindi na halata nila. Sino po pwede namin kontakin mamaya para na po? Ilan yung card on the spot? Saka ilan yung... Mamaya, during the program, inaano namin yun eh. Ina-announce. Sige.
Siguro dyan tayo, yan ang background. Is inviting you to apply for 300 factory workers in Taiwan. Ito po ay no salary deduction, May tsura ko. no placement fee, no Akin na lipstick ko. Sabi ako ngayong MC ni muna na pag-interview kayo. Asan ba siya? currency equivalent to 50,000 pesos. So that's why applicants today for this job fair, we're inviting you sa ECOS International Manpower Survey State. 300 factory workers are available for this opportunity. Thank you so much, ECOS. And now, to our voting agencies who would like to help you with anything. Hindi pala yung pink ang nandyan. Ha? They can offer SSS verification, assistance in getting SSS number, online assistance dito. For PPI level C, they can actually serve you. Lalata ako. Hindi, nagsasalita. Business counseling. Okay lang. Registration. Sige. Good morning po, ma'am. Unang question ko po, may data po ba tayo kung gaano po karami mga employers po natin ngayon? Ayan. Sa araw na ito, no, Labor Day Job Fair, ang naritong employer, local, nasa 30 local companies at 4 na overseas. Sa ano po ba, ano po yung industry po na in demand po ngayon? Ang industry na in demand, mostly mga service service. O kaya yung mga mall workers. Yan ang mas madaling ngayon. Tapos sa overseas naman, kailangan talaga skilled. So, meron din po kaya tayong mga opportunities po ngayon dito para sa mga fresh graduates po or yung mga wala pa pong experience? Yes, meron kaming mga in-invite na po pwede yung fresh graduates, including senior high school graduates. Yan. Make sure namin talaga yun para nun may pagkakataon din ang mga senior high school graduates na makapag-apply din. At sa kasalukuyan, ang job orders or job vacancies na meron tayo ngayon, nasa 1,300 jobs. Kaya maraming magkakatrabaho for sure. So, para po sa mga applicants po natin, ayan, ano po ang mensahe niyo po sa kanila po? Ayan, dun sa mga applicants, basta cool lang kayo, huwag kayong kabahan, no? Na dun sa, during the interview, relax lang. Para nun, ma-express nyo mabuti yung sarili ninyo. Huwag kayong matakot dun sa employer, dun sa nag-i-interview. Basta relax lang para makasagot kayo ng mahusay. So, pwede po rin po ba ano po ang mga naging support na po ng provincial government para maayos sa katuparan po dito po sa... Ayan, syempre naman, ang provincial government, syempre sa pamamagitan ng ating mabait na punong lalawigan, lagi kaming suportado, no? Hindi lamang job fair. Kung ano man yung mga programa o serbisyo ng PESO na may siha, lagi namang nakasuporta ang ating punong lalawigan. Kaya maraming salamat po, Gob, sa patuloy at palagi ninyong pagsuporta po sa aming mga programa. So, bilang Labor Day po ngayon, ang mensahe naman po natin para po sa mga manggagawang Nuevo Ecijanos po. Ayan, dito sa mga manggagawang Nuevo Ecijanos, alam ko naman, basta taga Nueva Ecija masipag, ano? Kaya, tiyaga-tiyaga lang, sabi ko nga, binilin ko, magdala kayo ng madaming resume kasi marami kayong jobs na pagpipilian ngayon. Meron kaming 30 employers na local at 4 na overseas. At nasa 1,300 job opportunities ang naghihintay sa kanila, no? Pwera yun sa overseas kasi hindi natin masitsak agad yun sa overseas eh. Pero sa local, meron tayong nasa 1,300 job orders. Bakit po lagi pa May 1 nagsasagawa tayo na isang... Yes, pinipili ko yung Labor Day para makapag-conduct ako ng job fair kasi
in celebration na lang naman din, no, para makapag-celebrate tayo ng may kabuluhan naman sa ating mga kalalawigan, no. Ito nga yung pinipilit namin talagang idaos kasi syempre maraming nangangailangan ng trabaho. Kaya ito ngayon, marami tayong trabaho na ino-offer. Kaya once again, iniimbitahan ko ang ating mga kalalawigan para pumunta sila dito ngayon sa SM City hanggang hapon ito, no? Kasalukuyan ang dating ng applicants, marami po tayong applicants. At syempre, katulad ng binanggit ko, marami tayong job offers. Nasa 1,300 job offers para dun sa local companies, dun naman sa overseas ay marami din. No? Kaya ayan, minsan pa, iniimbitahan ko ang ating mga kalalawigan na magtungo sila dito sa SM City para magkaroon na sila ng trabaho. Ayan. Hanggang anong oras na? Ang usapan namin, ang inalaw sa amin is 9 to 3 ng SM City. Pero, i-accommodate nila tayo hanggat may tao. Kaya, maraming salamat sa SM City sa pag-accommodate nila sa atin. Wala tayong gastos dito, including mga tables, chairs, lahat ng gamit, sila po ang nag-provide. Thank you, SM City. Last na lang po na nabanggit ko naman kanina sinabi niyo sa mga employers na wag masyadong mag-expect. Yun ang aking palaging hinihiling every time na may job fair. Pinapakiusapan ko ang mga employers na maging considerate sila, no? Kasi naman masipag naman talaga ang mga Novoecianos. Kaya wag na masyado higpitan, no? Ibig sabihin, kung konting diferensya lang, tanggapin agad para meron tayong hired on the spot. Ma'am, ako po may bahabo lang po ako. Sige. TIA po ako, ma'am. TIA. Apo. Ma'am, kung hindi pa po natanong nila, ma'am, ano po yung nationwide po itong labor job fair po? Ano po yung natatangi dito po sa implementation natin dito sa Nueva Ecija? Dito sa Nueva Ecija, kasi yung iba nagdaos pre-Labor Day. Ibig sabihin, mas earlier sila nagdaos, tapos may ibang kalakip na ibang activity, may fun run, may mga ganyan. Pero kami dito, nag-concentrate kami sa talagang job fair para makapagbigay tayo ng maraming trabaho sa ating mga kalalawigan. At sa nakikita ko naman, ang dinudumog nila yung overseas yung Japan, bound to Japan. Napaka-trusted naman itong UNO Overseas Placement Agency na aming in-invite. Talagang marami na rin kaming nai-refer sa kanila. Marami na rin silang napaalis, no? Na taga Nueva Ecija. Thank you very much po, ma'am. Okay, thank you. Thank you po. Okay na? Napamerienda ba kayo? Hindi ko na. Ay! Bigyan mo sila ng ano. Alright! Let's start our job fair with a great news. So, let's invite our names sa Pangilinan. Of course, we are here with our provincial secretary of the office. Ayan po sa atin pong mga ka-Novoeciano, kung wala pa po kayong trabaho o gusto nyo pong mag-level up ng career, punta na kayo dito sa Labor Day Job Fair 2025 sa SM City, Cabanatuan. Nandito po ang local at international employers na ready na pong mag-hire. Bukas po ito hanggang mamaya. Ang nabanggit po ni Peso Nueva Ecija Head po na until 3 p.m. po ay open po ito, ngunit hanggat may tao daw po ay i-allow daw po ng SM para po mapagpatuloy po ang mga applications. So mula po dito sa Cabanatuan, ako po si Carmel Joy Miguel, kasama ko po sina Kuya Jeff, Kuya Tom, Ate May, para po sa Nueva Ecija TV 48. Ay, kahit na po, papasok ko dito. Wow! Qualified talaga siguro si Sir sa kanyang in-applyan trabaho. Wala pang 10 minutes hired na. Medyo siguro sa iba, medyo magtatagal kasi mas mahaba ang pila, no? At Sir Jeff, saan po kayo nag-apply at kung ano po ang trabahong nakuha ninyo sa pinag-applyan ninyo? Nag-apply po ako sa Client Edge po. Nakuha po ko as a service proposal dito. Alright, muli po, palakpakan po natin ang first hired on the spot, Sir Jethro Marabi. Palakpakan po natin siya. Thank you so much, Sir Jethro. Maraming salamat po. Please proceed there. Ayan, later,
bigla na lang ako magsasalita, bigla na lang ako magiging masaya. Kasi kapag nagsalita ako, may hot Ayan, sir. tawa. Ayan, sige. Once At again, kasama po natin ngayon ang na-hire po on the spot. So sir, ano pong name po natin? Jet from Marabi. Okay, so ano pong in-applyan po natin? Service crew po sa Jollibee. Okay po. So, kumusta naman po ang naging application niyo po? Sobrang bilis po ng application po. As in, napaka ano din po, napaka magandang kausap po ng mga ano po, nag-hire po. So, ayun po, mabilis lang po talaga. And then, magpa-process na po ako ngayon ng requirements po para sa work po. Okay po, so baka may mensahe po tayo para po sa nag-organize po na itong event na to. Thank you very much po kasi mas napadali po yung paghahanap namin ng work to this ano po, job fair po. Unlike po sa pagka nag-apply ka po as normal na nag-walking ka po, mas mahirap po. Unlike po dito na sobrang bilis po talaga na makahanap ng work. Legit po talaga na ma-hire on ano ka po, on the spot. Okay po, so congratulations po sir. Thank you so much po. Sa kasalukuyan po ay marami pa rin po nga mga applicants po dito po sa SM Cabanatuan. Para po sa mga Novo Ecijano po na nakatutok po sa Nueva Ecija TV48 na nagnanais po na magkaroon ng trabaho o mag-upgrade po ng karir ay magtungo lamang po dito sa SM City Cabanatuan. Bukas po ito hanggat mamayang alas 3, ngunit habang may tao daw po ay iaalaw pa rin ng SM para po mapagpatuloy po ang application. Think of MDR and ID. If you want to print your ID sa mga MDR ni sa PhilHealth, they will be happy to assist you po ngayon sa job fair natin. PhilHealth, maraming salamat. And of course, kasama din po natin ang Pag-ibig Fund. MID number, registration, verification of contributions, all Pag-ibig transaction exempt payment, and for PH housing program. Bukod po sa payment at sa housing programs, yung mga for transactions, pwede po tayo access ng Pag-ibig Fund for today's job fair. Maraming salamat, Pag-ibig. And of course, sa PSA, if you want to correct your demographic data, update your status, your national ID registration, issuance of Philippine or national ID, proper form, assistance of digital ID and PRN retrieval, they will be happy to assist you about these services sa PSA. Maraming salamat po sa inyo. And ang PLDT ay kasama din natin sa job fair today. They will be giving signals for our free Wi-Fi. Ayan, Sir Jeff, maraming congratulations. And of course, since you also want to secure your safety, kasama din po natin ang Department of Health ngayong umaga para just in case, huwag naman sana, in case of emergency, and for health services, mention po ang ating mga friends from Department of Health. Maraming salamat po sa inyo, NBI, SSS, DGI, just dalawa rin sila. PhilHealth, Pag-ibig Fund, PSA, PLDT, and DOH. Thank you! And to our media friends, TV48, thank you so much.